Nakamamahal po Jesus sa iyong kabutihan, kagandang loob. Maraming po salamat muli, mahal po sa tagumpay ng aming banal na gawain ngayong linggo. Salamat po, mahal Panginoon, sa pagpupuri ng Joyful Solemn. Salamat po, mahal sa mga patotoo ng mga inilahad ng aming mga kapatiran, iba't ibang klaseng himala, kagalingan ng karamdaman. At sa papuring awitin ng mga awit, paglangis mo sa kalang mga tinig. Salamat po, mahal Panginoon, maging sa pagbibigay na ikapuat ng dog sa mga nagtatapat, patuloy mo buksan ang mga dungawan ng langit, at patuloy na ibuhos sa kanilang masaganang pagpapala. At sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, salamat sa iyo matamis sa presensya. At ngayon po, mahal Panginoon, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan, tulungan mo po ako, wala po akong magagawa kung siganakin. Father, in the name of dear Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Open the minds and understanding of beloved brethren, especially our beloved visitors, our viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Use me, Father, in the name of Jesus, to preach your gospel. Please open the minds and understanding of beloved viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God. Father, in the name of dear Jesus, to the first prayer of beloved evangelist Willie Estrada Almeida, your end-time prophet. Beloved Mama, dear son, Pastor Lina Coman Almeida, our beloved parents in the Lord, I beseech you, Lord God, to please anoint your humble servant. Father, pray in the name of Jesus, thou sinabi hindrances, cast out, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Everybody say Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Okay, sa lahat po ng ating mga bata. Sa Proverbs 22 verse 6. Ito'y para sa mga bata. At sa ating mga nagkakaedad na, sa ating gawain, ating mahal na Panginoon. Kaya meron tayong mababasa dito, parang mabigat tanggapin. Pero ito'y totoo. Abang bata pa yung ating mga anak, Bible reader. Matthew 18:3, Proverbs 22:6. Dito po sa aklat ng Mateo 18, talata po 3. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa mga maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Tingnan nyo, bentahe sa mga bata ang pagpasok agad sa langit. Kaya kung wala silang alam sa Word of God, paano? Pati mga youth choir, dito na rin kayo sa loob, sa harap. Hindi lang yung mga nanay at tatay ang dito, yung lolo at lola. Lahat tayo kailangan makinig ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia. Pag-aaralan natin palagi ang salita ng Diyos. Dahil Wednesday, Friday, and Sunday, na meron tayong panahon na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil pagdating ng iba-ibang araw, busy kayo sa pag-aaral, busy kayo sa trabaho, busy tayo sa ating pag-iipon. Kahit gaano karami ng pera mo, pag marami na, hindi mo mabubuwat yan pagdating ng paglilibing sa iyo. Ang madadala mo lang yung sarili mo doon sa ataol. 2 lugar lang ang pupuntahan mo. Langit, pag naglilingkod ka sa Diyos. Impyerno, para sa ayaw maglingkod sa Diyos. Yung mga alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan. Kaya 2 lugar na naghihintay, langit at impyerno. Pero tignan nyo dito sa mga bata, napakagandang salita ng Diyos. Ang mahal na Panginoon mismo,
ang mga bata para sa ating gawain. Dahil darating isang araw sila lalaki rin. Yung mga bata, hindi na sila children's choir. Darating yung panahon na sila magiging youth choir. Pagkatapos sila youth choir, darating sila sa panahon na magiging finest choir. Yung iba nga finest choir, may mga asawa na, pero finest choir pa rin. Yung mga bata, hanggang nagkakaedad, pupunta sila sa pagtanda. Tandaan natin yan. Ang pagtanda ay nandyan. Kaya dito sa binasa, ang mga bata talagang grabe, hinahanap ng Diyos. Ano ang sabi? At sinabi katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata. Sa anong paraan na hindi kayo magsisipasok sa karya ng langit. Kaya ating mga magulang, abang maaga, itutuwid na kagad natin ang ating mga anak. Mahirap yan pag lumaki na sila, magiging matitigas ng ulo nila. Konti na lang ating panahon para ituwid sila. Konti na lang. Kaya habang may panahon pa na maitutuwid, wag namang pagmalupitan, paluin, kurutin, wag. Kausapin lang. Lalo na pag nasa gawain sila ng mahal na Panginoon. Hanggat maaari, i-focus nila ang kanilang kaisipan at puso sa mahal na Panginoon. Dahil kasama-sama na ninyo ang mga bata, ang inyong mga anak, araw-araw. Katabi nyo na kumakain. Nakikita nyo sila pag may mga sakit, naaakap, naaalagaan, inaatid sa school. Kaya pag lumaki na sila, tingnan nyo, nandyan na rin yung pagiging matigas ng ulo, pagiging makulit. O pag dumating yung pagiging youth choir, nako, iba ng usapan din yan. Meron na silang nagiging sariling mundo. Pag finest choir, ayan, barkada dito, barkada roon. Meron na silang nagagawang masama. Meron na silang nagagawang hindi mabuti. Kaya sa ating mga magulang, ako, naging magulang sa 9 kong anak, kahit papano naman napalaki ko sila, na hindi ko hiniwalay sa akin. Inalagaan ko sila. Talagang meron lang akong isang anak na nandyan sa Zambales. Doon kasi siya talagang lumaki. At 2 apelyido niya. Manalang para sa akin, at ang nag-alaga sa kanya, ang ninong at ninang niya. Dahil mahirap silang kumuha ng mga papel. Ang ginawa ay nagpalit na ng apelyido, Abihero. Sabi ko, wala namang problema yan. Dito lang sa lupa natin magagamit yan. Nakapag-aral ng elementarya, high school, hanggang sa nakagraduate at nakapag-koleyo, nakatapos din. At ito mga nandito sa akin sa Bangar. Nakasama ko sila hanggang sa kanilang pag-aasawa. Si Isakar nga, yung isa pang anak ko na nandyan sa party ng Sapang Palay. Nandun naman yung kanyang pamilya at yung kanyang 3 anak, kasama-sama din niya. At pag pumupunta kami doon kami tumutuloy sa kanya. Kaya, salamat din sa mahal na Panginoon. At itong mga nandito, sabi ko nga, naging anak ko sila na hindi man ako naging mayaman. Hindi man ako naging maraming pera. Pero yung pag-aalaga ko sila at pagmamahal ko sa kanila, pantay-pantay lang yan. At ganun din yung isa, nandun ngayon sa Mangaldan, sa pamilya niya, nandun si Eliboy, si Monica at yung aking 3 apo din. Talagang mahirap yung nagkakalayo-layo, tandaan niyo yan. Dahil
Pag dumating yung panahon na sabi nga ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay malapit na. Amen! Ang makakadinig ng trompeta ng Diyos, yung ready, yung nakahanda. Hindi yung maghahanda pa lang, kundi yung nakahanda na. Ready ka na. Ready ka na. Amen! Everybody say praise the Lord. Katinin nyo sa Proverbs chapter 22, verse 6, basa rin. Kawikaan. Amen. Yung nababanggit kong versikulo, ihahanda na ninyo. I-ready ninyo. Dito po sa aklat ng Proverbs, Kapitulo 22, versikulo 6. Ganito po ang sinasabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Amen. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Praise. Liwanag niyan. Turuan yung mga bata sa kanilang daan na lalakaran sa paglilingkod sa Diyos. Hindi turuan yung mga bata na magbisyo. Kasi sa panahon natin ngayon, mga magulang ang nag-uutos sa kanilang mga anak. Nagpapabili ng sigarilyo, nagpapabili ng alak, at kung ano-anong inuutos sa mga anak. Kaya yung daan na lalakaran ng inyong mga anak, liku-liko ng daan. Tapos pag nakita kayo na nagtotongits, nagsusugal, nandyan ang kubrador ng wedding, ayan, pag nakita kayo, gagayahin kayo. Kaya tayo mga magulang ang nagiging sample para sa ating mga anak. Mga bata pa lang, natuturuan na. Kaya dito sa binabasa ng ating mga Bible reader, grabe talaga ang Word of God. Everybody say, praise the Lord. Sundan pa natin sa Proverbs chapter 6, 20 hanggang 24. Abang hinahanap yung mga versikulo na yan. Ito ay salita ng Diyos, pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen. Word of God is the food of our soul and water of life. Kaya sa bawat Kristiyano na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo mismo na naglilingkod sa mahal na Panginoon ang makikinabang. Amen. Hindi para sa kapamakan, kundi para sa kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Hindi para sa impyerno ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay para sa langit. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tingnan nyo, basahin din natin itong Proverbs, chapter 6, verse 20 hanggang 24. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 18 hanggang 24. Ganito po ang pagkakasabi. Puso na kumakatha ng masamang akala. Mga Mali. Sa 20. Mali. Sa Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 24. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong liig. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. 24. Upang ingatan ka sa masamang babae, sa tabil ng dila ng di kilala. Hallelujah. Tingnan nyo, pati yung mga babae na matabil ang dila. Ano ngayon yan? Yung sa ating kapanahunan. Mga matabil ang dila. Ano ngayon yan sa ating kapanahunan? Meron ba tayong Sister Marites dyan? Yan. Nandito rin eh. Upang ingatan yung ating mga anak.
Kaya yung mga bata, pag ang nakakausap, matabil ang dila, ayan, nahahawa kagad sila. Pero maganda dyan, sinasabi nga, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama. Amen! Huwag mag-utos na bumili ng sigarilyo, huwag mag-utos na bumili ng alak. Utusan ng ating mga anak na magpuri sa Diyos, dumalo sa gawain ng Diyos. Amen! Turuan sila sa mabuting asal. Amen! Eskwelahan nga, nagtuturo ng JMRC. Pero ngayon, konti na lang ang nakakaalam ng good manners and right conduct. Ang hinahanap ng tao ngayon, pera dito, pera doon. Yan. Pinakamababang baon, 100. 200. Bigyan mo na ng 500, nagrereklamo pa. Ado tayo gastos. Marami nang ibibigay yung magulang, nagrereklamo yung mga anak. Adagamin ti barkada, adagamin ti gagayim na. Mapang kami di Jollibee, mapang kami di McDonald's. Kaya yung ating mga magulang na senior citizen, ibigay nyo sa kanila yung card na lang ninyo. Yung senior citizen card. At least, meron kayong discount na 20%. Yun ang maibibigay na tulong ng mga magulang dahil di nagtatrabaho na eh. Amen! Maliban lang yung mga nagtatrabaho. Bibigyan nyo talaga yung mga anak ninyo. Ano pa ang sabi diyan? Huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya ang binabanggit dyan, ama at ina. Everybody say praise the Lord. Asan na yung mga children's wear natin? Parang hindi ako nadinig ha. Sa susunod, bibilang ko na kayo ng Jollibee para dito na kayo sa Pastoral House Chapel natin. Para hindi na kayo lalabas. Ano ba bibili nyo sa labas? Chichirya, ice candy. Ano pa ang bibili nyo sa labas? Wala man ako nakita nagtitinda ng ice cream. Ano ba yung binibili nyo sa labas, mga nanay? Pag preaching na kasi, huwag nyo nang bigyan ng pera yung mga anak nyo. Habang malapit na yung preaching, kumanta na yung Pioneers Choir, pagbibigay na yan. Pagkatapos, prayer na. Preaching. Hanggat maaari, kayo na mga nanay at tatay, nababanggit na kayo dyan sa ating mga pinag-aaralan. Kayo na mismo ang magbibigay ng paalaala sa inyong mga anak. Nandyan yan, sinabi, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama. At huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Everybody say, praise the Lord. Ito ang sinasabi. Ikintal mong palagi ang iyong puso, itali mo sa iyong liig. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Sapagat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo, napakagandang pag-aralan salita ng Diyos. Kaya hindi dapat nagre-relax sa mga magulang. Pag meron kayong Biblia, kayo mismo magtuturo sa inyong mga anak, mga memory verse. Tuturuan natin ang ating mga anak. Dahil baka dadating ang panahon, yung ating mga anak, sila naman na magtuturo ng memory verse sa mga lolo at lola. Dahil may mga edad na. Tumanda na. Ganon ang mangyayari. Dahil yung mga mother nga namin, nagpunta rito, yung mother-in-law, mama ni sweetheart, pag kumakanta yung mga children's choir, nagpupuri siya, umaawit.
Pagkatapos silang kumanta, umawit, magtatanong yung lola, inyati kinansyon nyo. Iapay ta ingat at nga tuyo di imayo. Ni apay dapat sangsangit. O, tingnan nyo. Dahil matatanda na, hindi na nila alam yung ginagawa natin. Mababaliktad, ituturo ng mga bata yung ginawa sa mga lolo at lola. Amen! O, kaya pati pag youth choir, youth choir ngayon, pag may nabanggit na hindi maganda yung mama, agungot. Agungutan. Magagalit na. Kasi nababago nga eh. Ano yan? Kasama tayo sa climate change? Kasama ba tayo sa nangyayaring climate change? Mga youth choir? Kasama ba tayo sa nangyayaring climate change ng panahon ngayon? Na ating mga magulang? Nabanggit ko kasi itong pinag-aaralan natin dahil yung aming mga ina, inatid lang namin sila sa kanilang antungan. Yung pag-aalaga nila sa amin, napalaki kami, naalagaan kami. Yun ay blessing sa amin. Na hindi pa kami naglilingkod sa mahal na Panginoon, wala pa akong alam ng salita ng Diyos. Doon ko napagtanto na ang buhay ng ating mga magulang ay napakahalaga. Everybody say, praise the Lord! Kaya nung ako'y umiiyak, inisip ko ang lahat ng kabutihan. Imagine, 9 months ako sa tiyan ng aking mahal na ina. Pinaaral, binabantayan, huwag madapuan ng langaw, ng lamok. Terrible. Sabi ko, grabe. Meron akong sariling mosquito net. Pagkagising sa umaga, titignan yung damit ko kung basa. Siyempre, pag baby ka pa, hindi pa panahon ng diaper nun eh. Hindi pa panahon ng ng lampin. Basta pag meron ka ng suot na salawal, baala na. Kaya paghiga, pati higaan, basa. Sino mag-aasikaso? Si mama. Sino mag-aasikaso? Si mama. Papaliguan ka na. Si papa, pumasok na sa trabaho. Si Papa, ayan, nandun na sa kanyang trabaho. Kaya si Mama talaga, ang maraming panahon ng pag-aalaga sa mga anak. Everybody say, praise the Lord! Kaso ngayon, baliktad na. Ang mga anak, parang baliwala ng kanilang mga mama at papa. Bato-bato sa langit, huwag sana mangyari. Yung mga bagay na nakikita natin ngayon sa sanlibutan. Dahil dumarating ang panahon masyado ng mahigpit. Terrible. Sabi pa rito, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Everybody say, praise the Lord! O kaya yung ating mga anak, huwag sana magkaroon ng kausap ang ating mama at papa ng mga matabil ang dila. Yung mga matabil ang dila, yan, alam na natin yan sa sanlibutan. Pero sa ating gawain, kaya nga sabi ng banal na kasulatan, buksan natin ating mga bibig ng pagpupuri sa Diyos. Open your mouth to praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Open your mouth to say, I love you, Jesus. Pag yan ang madidinig ng iyong anak, itatanim nila sa kanilang isip at sa kanilang mga puso. Everybody say, praise the Lord. At dito tayo sa susunod na mga talata, na kung saan tayo ay mapalad. Everybody say, praise the Lord. Tayo ay naging mapalad na nakilala natin ang Diyos na iisang Diyos. Amen! Anong sabi rito? Pag nakita ng ating mga anak, kayo mismo na mga magulang, nagpapatong kayo ng kamay sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, gagayahin nila yan. Ibig sabihin,
yung ginagawa natin mabuti. Dahil nasa Biblia, they shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Amen. Ipatong mo kamay mo sa may sakit. Kaya tingnan nyo, mga bibi natin, mga anak natin, oh. Sino naglalayan sa mga anak? Taas ang kamay. Yung mga hindi naglalayan, maglayan sa kayo. Amen! Para makikita ng ating mga anak, ng ating mga apo, na tayo tumatawag sa Diyos. Yan ay isang mabuting halimbawa. Bakit? Yung ginagawa natin daan para sila matuto at humaba ang mga buhay. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay di gawang biro. Amen! O, dito ba? Sa 6. Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig. Ikaw ay nauli ng mga salita ng iyong bibig. Ayan. Ano yun? Pag nakikipagkamay kasi tayo sa mga hindi natin kakilala, nahihilo tayo. Nabibiktima tayo. Gagayim ko, kahit na hindi naman gagayim. Antik, ante, angkol, kahit na hindi naman. Kasi dito sa probinsya yan eh. Ag-bless ka, kini angkol. Ag-bless ka, kini ante. Oh. Madamdama, ika nakatikwarta, patibong pala. Inagsingpot na ubing, naggagat na ubing. Madamdama, adan to ti madamdama. Oh, nasisilo yung mga magulang. Ikaw mismo magiging daan para yung anak ay mapahamak. Ikaw mismo ang nagiging daan para ang iyong pamilya ay mapahamak. Pero pag ang itinuro mo sa iyong anak, sabi mo, praise the Lord, hallelujah. Anong sasabihin ng kausap mo? Uy, praise the Lord na gayang. Hallelujah. Oh, mabuting dan. Tatanungin pa, saan kayo dumadalo? Kanino kayong miyembro? Kay Evangelist Will Estrada Almeda po kami. Oh, saan kayo dumadalo? Sa Jesus Miracle Cause International Ministry po. Mauusisa ka tuloy sa kabutihan. Everybody say, praise the Lord! Maitatanong tuloy sa iyo kung gaano kabuti ang Diyos. Amen! Nagsingpot ni Apo Diyos. O, pinagaling ang aking maalaman, ang aking malay na. Naging maayos ang aming pamilya. Awanti ang bisbisyo. Everybody say, praise the Lord! Yan ay isang bagay na mapangahawakan natin. Wala nang may bisyo sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord! Dito tayo ngayon sa Acts. Dito sa salita ng Diyos na ating mababasa. Acts 17, verse 23, 24 and 25. Magati kayo. Tapos 26, 27, 28, 29 and 30. Mahaba kasi yan. Acts chapter 17, 23 up to 30. Basa. Dito po sa aklat ng mga gawa, 17, versikulo 23 hanggang 30. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y binabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi
tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng mga buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Amen. Everybody say praise the Lord. O pag nakita ng ating mga anak na tinataas natin ang ating mga kamay, anong magiging ano sa kanila? O ibagayo agdaydayo kay giniapo Diyos. Nagpupuri kayo sa Diyos. Eh kaso ang nakagis na natin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, nandyan ngayon sa ating kapaligiran, maraming naglilingkod na tao sa sanlibutan sa Diyos na hindi nila kilala. Meron maliit, meron malaki, may maputi, may maitim. Iba-ibang klaseng nandyan sa kalsada ngayon. Nakikita natin yan. Grabe, pati pangalan ng tao, nandyan. Pangalan ng sino man na kanilang pinaglilingkuran, itinataas nila ang Diyos na nandito sa lupa. Tinataas nila yung Diyos na hindi nakakatulong. Kaya pag yan ay makikita ng yung mga anak, magtatanong sila, ni apay ngay? Ni apay ngay daytoy? Inya datoy? Oh. Ang tinatawagang bato, kahoy, simiento. Ngayon, pag nakita nila yung ating ginagawa, nagpe-praise the Lord tayo, nag-hallelujah tayo, binabanggit natin, I love you Jesus, matatanim sa isip ng mga bata, ng ating mga anak, ang paglilingkod sa Diyos ay mahalaga. Everybody say praise the Lord. Maituturo natin sa kanila yung mabuting bagay. Kaya nga tayo ng mga magulang mismo magiging daan ng pagtuturo natin sa ating mga anak kung paano maglingkod sa Diyos. Amen. Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Amen. Kaya pagkatapos natin nakapag-aral, yan, elementarya, pumunta tayo ng high school hanggang koleyo. At iba, nakatapos na ng pag-aaral, nagma-master degree pa. Pag yun ay nakikita ng ating mga mahal sa buhay, ang pagpapahalaga natin sa paglilingkod sa Diyos. Kung ano yung trabaho mo, pinapahalagaan mo. Kung ano yung kinikita mo, pinapahalagaan mo. Kung ano yung ginagawa mo, pag-aaral o anuman, pinapahalagaan mo. Dapat pahalagaan natin ang Diyos na may hawak ng ating degree, ng ating buhay. Ang Diyos ang may hawak sa atin, ano man ang ating matapos sa sanlibutan. Kapag wala ang Diyos, wala tayong pakinabang. Ngunit ngayon, nakikinabang tayo dahil ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin na nagmamahal sa atin. Amen! Kaya, ang ating ginagawang ito hindi nawawalan ng kabuluhan. Doon ko nga napagtanto yung aking paghatid sa aking mga magulang, sa aming mga magulang. Grabe. Imagine, napunta pa ako ng Karusukan Norte. Nadatnang ko pa yung aming isa sa mahal sa buhay, 97 years old na. Sabi ko, grabe. Inakap-akap ko pa. Nung ako'y nandoon, binata ko na may bisyo. Nung ako'y nandoon, marami kong ginagawang hindi mabuti. Sabi ko, napakaswerte. Kaya nung nandun kami, sabi ko, napakapalad. Oh, inakap ko pati ang aking mga pinsan doon. Sabi ko, napakaswerte natin na meron tayong mga mahal sa buhay na mahaba ang buhay. Kaya ganun din ang mangyayari sa atin. Yung ating mga anak, matuturuan natin ng maayos ng pagpapalaki sa kanila. Matuturuan natin yung ating mga youth choir, pioneers choir. Tayo mga magulang, tayo magiging halimbawa dahil sa una nating mga binasa. Tingnan nyo, pansinin nyo. Nandyan sa Proverbs, grabe tayo pala magbibigay ng mahabang buhay sa ating mga anak. Dahil kung sila magiging mabait, iingatan sila ng Diyos. Amen! At tayo mga magulang, magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos natin ay nagbibigay ng maayos sa pamilya. Everybody say, praise the Lord! Pero kapag ang pamilya mo, nako, pagising pa lang sa umaga, murahan kagad.
Pagising sa umaga, bubungad kagad. Ang di magandang makikita. Agbirok timakan, no awan timakan, agsasaon ti dakes. Grabe. No awan ti kwarta. Nandyan ang pagsisisi, nandyan. Oh? Kaya sabi ko, napakapalad ko, bagamat ako'y lumaki sa bisyo, sinasabi lang ng aking malay na, nanding magbago ka. Nanding iwanan mo ang barkada. Yung aking malama kasi hindi ko nakasama na matagal dahil nag-abroad siya. Nag-abroad. Yung aking mahal na kapatid na isinama doon sa abroad, grabe, namatay ng maaga. 27 years old lang. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos na ako, hindi man ako naging matalino, hindi man ako naging mayaman, pero yung pagsunod ko sa aking mahal na ina, nirespeto ko't ginalang. Dito ko na nalaman na pag meron palang Diyos na paglilingkuran ka, tutulungan ka ng Diyos, aayusin ang buhay mo. Amen! Yung aking mahal na ina, nabigo ko man siya noong mga panahon na ako'y nasa bisyo dahil pinipilit niya ako magbago, iwanan ko ang aking barkada. Dito lang nangyari sa ating banal na gawain. Magmula ako'y naglingkod sa Kanya, sa ating mahal na Panginoon, ng 1978 at ngayon, sabi nga ng aking mga pinsan, ng aming mga kamag-anak, napakaswerte mo nanding, meron kang Diyos na tinatawagan. Napakaswerte mo, wala ka ng bisyo, wala ka ng alak, wala ka ng sigarilyo, wala ka ng barkada. Sabi ko, ang ginagawa ko ngayon, naghahanap ako ng mga kaluluwa na ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Nagkukulsada kami, nangangaral ako ng salita ng Diyos. Hindi ko kinakaya na ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay kapangyarihan para ang tao maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Gospel is salvation. Amen! Kaya doon sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, tayo yung nasa banal na kasulatan na tumatawag tayo sa Diyos na hindi natin kilala. Naglilingkod tayo sa Diyos na nasa altar, na hindi tayo natutulungan. Naglilingkod tayo sa Diyos na nandyan sa kalsada ngayon. Napakarami mga Diyos-Diyosan, pinaglilingkuran ng mga tao. Nakalimutan nila yung Diyos na nasa langit, na lumikha ng lahat ng bayan sa libutan. Pati ang ating buhay, pinairam lang ng Diyos. Dapat ipaglingkod natin sa Diyos. Everybody say praise the Lord! Susunod na talata, basa. Tuloy ang basa dito sa 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nangagsikilos, at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Amen! Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo, hindi malayo ang Diyos. Bagamat nasa langit siya, pero nandito lang siya. Dahil Espiritu siya, hindi nakikita. Amen! God is everywhere. Everybody say praise the Lord! God is omnipotent God. Everybody say praise the Lord. God is omniscient God. Everybody say praise the Lord. Grabe ang mahal na Panginoon para sa atin na naglilingkod sa Diyos na totoo. Ang Diyos natin ay nandyan lang sa ating paligid. God is Spirit, hinahanap ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Tayo ay napakapalad sapagat nakilala natin ang Diyos at kilala tayo ng Diyos. Amen! Yan ang isang bagay na dapat malaman ng mga tao sa sanlibutan. Kung meron ngang mga warning, sinasabi lang may malakas na bagyo na darating. Yung hindi susunod, sila yung napapahamak. Kaya tiniyo sinabing meron tsunami darating, tidal wave na darating.
Yung mga tao kailangan ililikas kagad sa karagatan. Aalis, punta kayo sa mataas na lugar. Para ano? Maipagpipray nila na wag sana dumating dahil maraming mapapahamak. Yung mga sumusunod, yun ang naliligtas. Yung mga hindi sumusunod, yun yung mga napapahamak. Amen! Ganon din sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Maraming tao na tumatawag sa Diyos, pero bakit walang pagbabago ang kanilang mga buhay? Maraming tao na naglilingkod sa Diyos, pero hindi naging maayos ang kanilang buhay. Nandiyan na nga sa ating gobyerno, sa ating mga minamahal na mga kababayan, tayo lahat ay nasa iisang gobyerno. Government is for the people and people is for the government. Tandaan po natin yan. Baka darating isang araw, tayong lahat ay mabibiktima na. Sinasabi nga natin, napakaganda ng plano ng gobyerno, napakaganda ng alang mga hadikain para sa tao. Pero tignan nyo ngayon, sila nagtatalo-talo. Sila na mismo na nilagay sa gobyerno, nagtatalo-talo. Anong pinagtatalunan? Pera. Kaya totoo ang salita ng Diyos, money is the root of all evil. Sobra-sobra ng kayamanan. Mayaman na sila, marami na silang mga sasakyan. Kaya tingnan nyo, ang tubig, umaapaw na. Grabe. Di ba doon sa ibang lugar na merong low tide, high tide, okay yan. Pero yung ibang lugar na hindi dating binabaha, ngayon ay nagbabaha-baha na. Terrible ang nangyari na problema sa ating bansa. Pero tayo magpasalamat sa Diyos. Pero tayong Diyos na tinatawagan, nagbago na ating mga buhay, nagpagaling ating mga karamdaman. Meron Diyos na nag-ingat, meron Diyos na nagliligtas. Everybody say, praise the Lord! Sa bawat naglilingkod sa ating malabayan, tuloy ang basa. Ang basa, 29:30. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos at hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. 30. Ang mga panahon ng kaharangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tatapwat ngayon, pinag-uutos niya sa mga ito, pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Tingnan nyo, pati yung bad word na akala natin, bad word eh. No? Nandyan din pala. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot ngayon, pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Everybody say, praise the Lord! Kaya minsan natidinig natin yung mga bad words, ayan, sa sanlibutan. Sila mismo, nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Ayan, nandito na sa ating na pag-aaralan, bad words. Kaya yung Diyos sa pinaglilikuran natin, Diyos na hindi nakikita. Amen! Ayan, nabanggit din yan, no? Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kaya tingnan nyo yung mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan sa kalsada, inuukit nila, inaayos nila, ilalagyan ng mata. May nakita nga ako, duling yung isa. Pati ribulto, duling na. Diyos ko. Inukit ng kabihasnan. Kaya sabi ko, ibang klase na. Kaya sabi ko, tingnan nyo, ang dami dyan. Ang liwanag dito. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos ay Espiritu. Amen. God is Spirit. Sinasabi nga ng Biblia, ang Diyos ay naghahanap na maglilingkod sa Kanya. God is omnipotent God. God is omniscient God. God is omnipresent God. God is everywhere. Everybody say, praise the Lord. Kapag naglingkod ka sa Diyos ng totoo,
Yeah, sabi nga dyan sa ating mapag-aaralan, grabe, ito'y talagang totoong-totoo na hindi gawang biro. Ngayon, sinasabi nga, pag ikaw ay ignorante, ignorance, excuses no one. Para dun sa mga matatanda na yan, sa mga may edad na, yung mga botante na, sila yung mga may edad na, ignorance, excuses no one. Wala na. Eh ngayon, 14 years old, 15 years old, pababa. Grabe, nagiging kriminal na. Hindi napansin. Ang nangyayari ngayon, mga bata pa lang natututo ng pumatay ng kalang mga kaklase, ng kalang mga kaibigan. Pag nag-away, grabe, saksakan kagad. Yung magulang na meron na itagong baril, nako, kukunin ang anak, babarilin na lang. Ganon ang nangyayari ngayon. Terribling ano ngayon. Kaya kung ang ating mga anak, hindi nyo iingatan, hindi nyo aalagaan, ano na mangyayari? Nakikita natin ngayon sa Facebook, sa balita, terrible. Grabe. Kaya sabi ng ating mga pastor, kahit na sino maging presidente sa ating bansa, wala nang pag-asang umasenso ang Pilipinas. Lugmok na tayo sa kahirapan. Lugmok na tayo sa problema. Lugmok na tayo sa bisyo. Lugmok na tayo sa pagkakasala. Ibig sabihin, naghihintay ang kaaway. Naghihintay na ang lahat ng tao mabiktima niya. Ngunit salamat sa Diyos, meron Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay mabait. Ang Diyos ay nagpapagaling, nagbabago. Ang Diyos ay nag-iimala. Everybody say praise the Lord. Kaya yan, sabi nga, kapag bata pa, inosente, wala pang alam. Siguro mga 5 years old, 6 years old, 7 years old. Mga inosente pa. Innocence. Wala pa silang alam. 5 years old, 6 years old, 7 years old. Okay, mga inosente. Kaya pag nasa korte ka, patunayan mo na ikaw ay inosente. I-prove mo na ikaw ay inosenteng bata. Wala kang alam na kasalanan. Wala kang alam, hindi mo gusto yung nangyari. Ipuprove mo yan. O patunayan mo na ikaw ay walang alam. O siyempre, anong salita mo? Pag nagsalita ka agad ng bad words, tapos ka na. Ano ba? Sasabihin, nakikita ko po kasi sa aming kapitbahay. Nakikita ko po kasi sa aking mga magulang. Bad words Nadidinig ko po doon sa nagmumurahan sila. Kaya yung bata, imbis na inosente, natututo na. Nagpintas. Nagsyatan. Nagpintas. Maganda. Kaya tayo mga magulang ngayon, tayo ang mag-care sa ating mga anak. Everybody say praise the Lord. Ituro kagad yung mabuti. Ituro kagad yung tama. Na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ituro ng mga magulang ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord sa ating mga anak. Ituro sa ating mga anak ang paglilingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Pag nakita ng mga anak, ng mga magulang na may kabanalan, gagayahin din nila yan. Amen? Ninanang ko, nagatidtog ti bado na. Nagatidtog ti buhok na. Ay, nagsyatan. Praise the Lord kami. Siyempre, makikita ng mga anak natin. Tutularan tayong mga magulang. Amen? Kaso kung ang makikita sa ating mga magulang, walang kabanalan, naka-short, naka-sleeveless, walang kabanalan, walang pag-asa sa kaligtasan. Yan ang tandaan natin. Bakit? Without peace and holiness, no one can see the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating mga anak pa lang, ituro kagad ang holiness, ang kabanalan. Amen. Kaso maraming ang excuse
Ay, maraming lamok eh. Kaya, yung aking anak, pinasusuot ko na lang ng pajama. Eh, nasanay sa pajama, sa susunod, yung anak na babae, mabalinti ang pantalon. O, saan yan? Sa school. Meron silang mga requirements na hindi pwedeng maayos sa damit yung mga babae, yung mga estudyante. Kaya ang gusto nila, ano sila, nakapantalon. Oh. Hindi nila alam, nabibiktima na sila ng turo at aral ng eskwelahan na walang kabanalan. Pero sa atin na naglilingkod sa Diyos, dapat talaga meron tayong kabanalan. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Amen! Kabanalan! Kaya nga sabi, yung mga anak, Deuteronomio 22 verse 5, masasaktan yung mga ibang mga pananampalataya, masasaktan yung mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, naglilingkod sa mga tinatawagan nilang Diyos na hindi nila kilala. Pero sa ating ngayon, salamat na ituro na ng ating parents in the Lord ang salita ng Diyos na naghihintay sa atin, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord. Last verse natin. Kaya sabi, there is only one way going to heaven. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya mismo ang daan patungkol sa kaligtasan. Siya mismo ang daan para sa buhay na wala hanggan. Siya mismo ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kilala natin yung Diyos na tinatawagan natin. Everybody say, praise the Lord! Napurihin ang Diyos. Last verse, 22:6, 20-5 ng Deuteronomio. Dito po sa aklat ng Deuteronomio 22:5 ang talata. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Tingnan nyo, karumal-dumal. Yung mga babae nagsusuot ng kasuotang panlalaki. Kaya hindi rin pwede ang short sa mga babae. Pati sa mga lalaki, hindi pwede ang short. Amen! Kaya nga yung ating sinusuot, pantalon. Hindi pwede nagbibistida ang mga lalaki. Amen! Kaso ang batas nga, sabi, hindi, unisex na ngayon eh. Unisex na. Pati yung mga ganyang bagay, naging excuse. Walang excuse pag itapon ka na sa impyerno, wala kang tagapagligtas. Wala kang Diyos na tinatawagan, hindi ka matutulungan ng Diyos. Kaya tingnan nyo, sa ibang pananampalataya, grabe. Pag nasa labas sila ng kanilang building, ng kanilang simbahan, mabalinti ag smoke, jeruar. Pagpunta na sa kabanalan, ijay chapel, adati kabanalan. No agawidan, awanen, na ikatan. Sana dito sa atin wag mangyayari yan. Amen. Kung dito may kabanalan ka hanggang sa pag-uwi mo, hanggang sa pagtulog mo, hanggang sa paggising mo, may kabanalan ka. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya ituro kagad sa ating mga anak ang kabanalan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At tayo mga magulang ang magiging halimbawa ng kabanalan para sa kaligtasan ng ating mga anak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil natin magpuri umawit sa ating pinakamamahal na Jesus, ating mga children's choir. Nasaan na kayo? Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ating mga aawit sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Mga children's choir na naghubad na ng uniforme, huwag na kayong humabol.
God bless you sa ating mga Bible reader. God bless you sa ating lahat ng mga nandyan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking isipan ay inaasam, siya'y aking makilalang lubusan, malaman ng kanyang kabutihan. Sa tuwing na aking dinadalangin, ako'y laging maging masunurin, maging mabait at maibigin sa'yo, Jesus, at sa aking kapwa rin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y iyong pagpalain. Aking hiling na ikaw kapiling. Bawat araw ako'y iyong makain. Pagtubayan mo sa aking landasin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Ngayon at Thank you, Jesus. ngayon at kailanman. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Diyos.
Sa lahat ating minamahal ng mga viewers, sa lahat ating mga patiran, ng mga nanonood sa ating banal na gawain, yung mga nagte-text at tumatawag sa inyong abang lingkod, tayo po lahat ay magkaroon ng 100% na paniniwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Pati yung mga nakausap namin sa Abra at yung mga nahayagan ko ng salita ng Diyos dyan sa lugar ng Baknotan, nakapunta na sila dito sa ating bahay-sambahan dito. Ngunit sana po may panahon sila na makadalo. Yun ang aking magiging prayer sa kanila. Yung pong nandyan sa tapat po ng Boss Mayat na shop, sana po ay maglingkod sila sa ating mahal na Panginoon. At ganoon din sa yung nagupit sa akin na barbero, at alam ko na nanonood siya, at sa kanyang pamilya, nawa sila ay makakilala at makadalo. At ganoon din sa ating mga kababayan sa Abra na nabagian ng salita ng Diyos, nawa sila ay nakakapanood sa ating gawain. Kaya sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat ng ating mga patiran, tayo po'y magkaisang manalangin. Sa lahat po ng mga baguhan, mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Tandaan po, pananampalataya, number 1. Pangalawa, pagsisisi sa kasalanan. Tayo po ay nasumpungan ng Diyos sa ating mga ginagawang mali at kasalanan. Pagsisihan po natin yan. Dahil walang makasalanan na makakapasok sa langit. Ano man po ang ating mga nagagawa na nagiging daan ng paglayo natin sa ating mahal na Panginoon, dapat iwasan na natin yan. Yan po ay pagtalikod. Ang pangalawa ay pagtalikod totally sa kasalanan. Kaya ang bawat Kristiyano, huwag nang alipin ng kasalanan, tayo maging alipin ng katwiran ng Diyos. Amen! Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat ng mga nasira na natin sa Tagudin, dyan sa Baknotan, sa Abra, yun na lang ang kulang sa kanila na sila po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ating mahal na Panginoon upang mapatawad ang alang makasalanan at tiyak na sila po ay maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Kaya lahat ng mga baguhan, lahat po ng mga viewers natin sa ating banal na gawain, ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang kailangan natin, Espiritu ng Diyos upang tayo ay maging tunay na anak ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Amen! Tayo manalangin. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, binigyan ng Diyos karapatan na maging tunay niyang anak, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sumunod sa panalangin, kasama ang ating mga children's choir, sabi natin, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na kaming mga bata ay dapat sumunod sa aming mga magulang. Ang aming mga magulang ay maging mabuting halimbawa para sa aming mga anak. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y matubos sa aking mga kasalanan. Pinakamamahal na Jesus, iniibig kita, iligtas mo po ako, 10 na aking mamahal sa buhay, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus, at sa ating mga foreigner brethren, foreigner viewers, sa lahat po ng dako na nandyan sa abroad, sa lahat ng sumusubaybay at nanonood sa ating managawain, receive now, dearest Jesus, as your Lord, God, Savior, Redeemer of your soul. Dearest Jesus will bless you. Accept now, dearest Jesus. Follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, for your love that you born and died on the cross of Calvary. Thank you so much, dearest Jesus, for the gospel, the power of God unto salvation. Father, dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me and all my loved ones. Write my name in the book of life in heaven, together with my loved ones. In Jesus' name, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan pinakamamahal na Jesus, lahat po ng mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, iligtas mo sila, isulat mo kalang mga pangalan na maliwanag, sa aklat ng buhay, na mababasa kagad, mahal na Panginoon, ang kalang mga pangalan, gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, maging ang kalang mga loved ones.
Father, dear Jesus, bless the beloved viewers, O Lord God. Bless them, O Lord God, together with their loved ones. Write their name in the book of life in heaven, Father of Jesus. Bless them and protect them, O Lord God. Heal their sicknesses, O Lord God. Solve their problems. Change their life completely. Father, dear Jesus, bless them, O Lord God. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you, Children's Choir. God bless you sa lahat. Ating panalangin sa atin ang mga pangangailangan, sa lahat po ng ating mga kahilingan. Sama-sama tayo magpipray. Lahat tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan pinakamamahal na Jesus, kami pinaniwala at nanampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na nag-iingat. Ikaw ang Diyos nagpapagaling, ikaw ang Diyos nagbabago, ikaw ang Diyos nagbibigay ng pagpapala. Mahal na Panginoon, patuloy mo kaming puspusin na yung banal na Espiritu, mahal na Panginoon, patuloy mo tugunin ang mga dalangin ng mga kapatiran, maging mga baguhan, mga viewers, mahal na Panginoon. Lahat kami na narito, kabagamot patawarin sa aming mga kamalian, kasalanan, sa pangunang dalangin aming beloved parents in the Lord, beloved Almeida children, Almeida family, all beloved ministers, yung abang lingkod, the prayer of a righteous man, avail it much, Father, dear is Jesus. Bless us, Lord God. Bless us, Father, in Jesus' name. Layan sa atin ating mga sarili. This is signs, wonders, and miracles. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Yes, Lord, dear is Jesus. Hallelujah. Father, dear is Jesus, sa iyo wala imposible, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na naghimala. Lahat ng karamdaman ng mga kapatiran mula ulo hanggang talampakan, sampu na kalang mga loved ones, sa mga nagtetext, sa mga tumatawag, mahal na Panginoon, mga datihan ng mga kapatiran na sa malalayong lugar, abutin mo sila, mahal na Panginoon, kung bumabalik man ang kalang mga bisyo, bumabalik man ang kalang mga kainaan, hallelujah, kabaga mo sila, mahal na Panginoon, ang masamang espiritu ng pagkabakla, masamang espiritu ng pagkatomboy, alisin mo, mahal na Panginoon, lahat ng mga sakit mula ulo hanggang talampakan, mahal na Panginoon, pagalingin mo. I-cast out natin demons upon primitive sickness and diseases. I command you to cast out in the name of Jesus, sicknesses. Cast out, Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu. Pagkaluslos, cast out in the name of Jesus. High blood, cast out. Back pain, lower back pain, cast out in the name of Jesus. Lahat ng mga sakit, karamdaman, madiscuss sa mga anak ng Diyos, problema, mga bisyo, lahat. Kahirapan sa buhay, cast out! Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Tanggapin natin ang kompletong kagalingan, kalutasan ng ating mga problema at pagpapalang pisikal, material, financial, spiritual. Amen? Dahil lahat ay magtaas sa ating mga kamay, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times sa mga ating pagtalon. Lahat, huwag magbibiro. Lahat tayo ay maging seryoso dahil ang kaharap natin ay ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nag-iimala at nagbabago ng ating mga buhay. Amen? Nais natin ang pagpapala, taas natin ang ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay-sabay tayo natatalon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin, malabay, sabi natin, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus.